Mapua at saka Letran, no? So, ito yung labanan ng Ratratan at saka yung team na nagko-control ng pace, okay? Yung nagko-control ng pace is minsan half court kayo, pero pag may opportunity kayong tumakbo, tatakbo kayo. I mean, Mapua just run their sets. Yun. Mapua just runs their sets kahit na nalalamang sila ng Letran. Even their defense nandyan. Talagang hindi sila buibitiw kahit lumalamang yung Letran. Ang problema sa Letran, dahil sila ay rumaratrat, ang tendency is, dahil sa sobrang fast-paced ng kanilang laro, yung ratratan, yung full court press sa defense, and then, pag naka-turnover kayo, naka-steal kayo, pass break sa kapila, ibig sabihin, may advantages yon. Mabilis yung laro. Pero pag kayo finor sa half-court set, dahil medyo pagod na kayo, nandun yung injuries. Okay? Yun yung sinasabi na hindi mo alam kung kailan tatama yung injuries. At minsan yung mga nai-injured, key players mo, natatapilok. Yung nangyari nga, si Kobe Monhe, natapilok. Depleted na raw yung backcourt ng Letran, depleted pa yung front line. So, alam naman natin na pag veterano ka na, sa college basketball o kahit sa ang team, basta pag veterano ka na, sanay ka na, mas kabisado mo yung sistema. Mas kabisado mo yung mga diskarte mo, pag kabisado mo yung sistema, nandun. Pag may nai-injured, syempre, yung mga papalit sa'yo, hindi naman ganun kadalas naglalaro yun. So, hindi nila gano'n na-apply yung concept na natututunan talaga nila compare dun sa laging naglalaro. So, yun yung problema. Nag-suffer yung Letran dahil depleted na yung lineup nila. With one of their veterans going down with a sprained ankle ata. Pero nakashoot si Kobe Monhe pagbaba na nakaapak siya. I mean, yun yung trade-off o yung price na ipipay mo kapag ka mabilis yung pace mo. Minsan sa sobrang bilis mo, may tendency ka talaga na matapilok. Kasi yun, hindi yun pass break yung pick and roll, di ba? Minsan kasi may pick and roll na coming from a secondary break, yun ang nangyari. Pick and roll from a secondary break, nakashoot si Kobe Monhe, nakaapak siya, ayun. Di na binalik dahil mukhang masakit yung pilay talagang hindi na makabalik. So, ganun yun. Kaya may sakripisyo din yung paglalaro ng ratratan. Kumpara mo doon sa paglalaro ng medyo deliberate ka na talagang tinitimpla mo yung pace. I mean, Letran tried to delay the timing of Mapua, pero makikita naman natin yung sa sinasabi ko kanina, yung Lawrence Mangubat, yun yung sinasabi kong mataas ang percentage. Kasi pag pinasahan mo yun, minsan automatic sa kanya yung 3 points Pag yun sinasabing kasado, pag binigyan mo ng bola, sure ball. Nakatayo lang siya sa 3-point area. So, yun lang po.